Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilang ng Panginoong Kristo at ang paglilingkod ng ating banal na Santa Maria sa ating Panginoon Diyos. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan, at ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 28 hanggang 33. Ito po ang mensahe. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumaiyo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob at magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 7. Ito po ang mensahe. At isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 2, talatang 8 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Sa lupain ding yaon ay may mga apostol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningingan ng Panginoon. Natakot sila, nang gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa saban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan na sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Uli po natin sa Apostol San Mateo Kabanata 2, talatang 1, talatang 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanilang tala at naparito kami upang sambahin iyon. Upang sambahin siya. Gayun na lamang ang galap ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at siya ay sinamba. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinandugan siya ng ginto, kamanyang at mira. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan, maraming salamat po.
banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na ang pagsilang ng Panginoon Kristo at ang paglilingkod at pagsunod ng ating banal na Santa Maria sa Panginoon Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa inihayag at sinagawa ng ating banal na Panginoon Kristo. Dito sa mabuting balita na ating pinaghahuan na mensahe ay ipinababatid po niya sa atin na ang Panginoon Kristo ay isinugo niya para magkatawang tao at sa pamamagitan ng paghirang at pagsunod sa kanya ng pagpili niya sa Banal na Santa Maria at pagsunod sa kanya na Banal na Santa Maria ay pinapaging tao ang banal na Panginoon Kristo. Dumaan siya sa isang proseso para maging tao. Sinilang siya ng Banal na Santa Maria na pinili ng ating Panginoon Diyos para maging tao upang maisagawa ang pagliligtas sa atin ng ating banal na Panginoon Kristo sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan na siya magkatawang tao, ipakita kung paano niya tayo sinamahan para maligtas sa ating mga kasalanan at ipakita sa atin ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa crucifixion. O ipakita kung paano rin tayo muling bubuhayin sa pamamagitan ng ipapakita niya na kung paano siya ipinako sa krus at muling nabuhay niya. Kaya itong ipinababatid sa atin ng Panginoon Diyos na kung paano ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao at siya ay dumaan sa proseso ng pagsilang ng isang babae na pinili nga niya ng ating Panginoon Diyos na alugod-lugod na si Banal na Santa Maria. Kaya tayo ay magpuri at magkasalamat din kay Banal na Santa Maria sa kanyang ginawang sakripisyo, sa kanyang ginawang paghihirap para tayo ay maisagawa ng Panginoon sa Kristo ang pagpapatawad sa atin sa pamamagitan ng pagkakatawan-tao. Kaya din ang sakripisyo ni Banal na San Jose. Yan. At yun na nga, siya ay isinilang sa Bethlehem. So, doon siya isinilang sa Bethlehem kung saan yun din yung kung saan isinilang si Haring David. So, nasa Bethlehem sila ng mga panahon noon sapagkat noong mga panahon noon ay nagpaparegister, ika nga sa wikang Ingles, nagpaparehistro sila nung nagpapatala sila ng mga pangalan nila sapagkat yung mga panahon nung naglunsad ng pagpapatala ng mga pangalan parang naka ano nga ba yon sa statistics ni stat na nung emperor noon yung mga tao noon sa bawat nasasakupan niyang mga bansa. So nagpatala sila doon sa kung saan sila nagmula sa Bethlehem. So doon inabot ng panganak si Banal na Santa Maria at ganong kababang loob na si Panginoon Kristo ay doon inabot at inilagay sa sabsaban. Dito rin ipinakita ang kababaang loob at ipinakita kung paano sinuportahan ng Panginoon Diyos. Ipinababa niya ang isang sangkatutang na anghel, isang hukbo ng anghel na napakita sa mga pastol, sa maralit ng mga pastol upang ibalita ang mabuting balita ng pagliligtas o tagapagligtas ng sangkatauhan at ibinalita ito dun sa mga pastol at sila'y naniwala. Pinuntahan nila yung kung saan sinilang sa Panginoon sa Kristo doon mga sa Bethlehem. Hindi lamang yan, ipinakita rin dito kung paano sumampalataya ang mga hari sa kanya, yung tatlong haring bago. Pinakita ang pagpapakumbaba ng mga hari. Sa kabila na siya ay doon nakita sa sabsaban at hindi sa marangyang palasyo. Siya ay sinilang upang siya sambahin, upang siya ay kilalanin na Mesiyas. Kilalanin bilang hari. Siya ay kinilala bilang hari sa kabila ng siya ay naroon nakita sa sabsaban sa piling ng Banal na Santa Maria. At hinandugan siya ng ito, kamanyang at anong nira ng tatlong hari. So ganyan ipinapakita kung paano ka banal, kung paano siya isinugo ng Panginoon Diyos at kung paano siya sinasamba ng mga hari. At yan, ganyan tayo, dapat tayo ay ganyan, tayo pang mga
pangkaraniwan lamang at maging tayo man ay maging kung ikaw man ay itinaga para tagapamuno ng mundong ito, gawin ka ring hari, ikaw ay papailalim o tagapamuno ka rin ng mga kapamalan, ikaw ay papailalim ka rin sa Panginoon sa Kristo. At kilalanin natin siya bilang itinalaga ng Panginoon Diyos para pagharian ng sangkatauhan. Pagharian ng daigdig na ito, lahat ng mga kapamalan, lahat ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ginawa siyang hari at para bigyan ng kaligtasan yung sangkatauhan. Sa pamamagitan niya. Kaya tayo ay manampalataya sa Kanya, kailalim tayo sa Kanyang paghahari, kilalanin natin siya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na maligtas. Sa pamamagitan niya, ipinapakita ng Panginoon Diyos ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kagandahang loob para tayo ibigyan ng pagpapalang ito. Kaya itong pagsilang na ito ay nagpatuloy na nagpapaalala sa atin ng Kanyang paglitaw sa mundong ito bilang pagiging isang tao at ipinapakita dito ng Panginoon Diyos kung paano tayo niya minahal mula dito sa pamamagitan din ng isang babae na Kanya pinili para siya ay maging isang tao. At ito ay ginugunita ng mga Kristiyano Katoliko. Sa pamamagitan ng paggunita natin ito ay nagugunita natin yung ating pagpapailalim natin sa ating banal na Panginoong Kristo. Mula pa lamang nung siya ay sanggol, ay ating gininita na ito. Hindi lamang ito isang pangkaraniwan na pagdiriwang ng mga kaarawan ng kagaya ng ating mga kaarawan, kundi ito isang mahalagang pagdiriwang sapagkat siya ay bugtong na anak ng ating banal na Panginoon Diyos na ating kinikilala. So ngayon ay dito ay sa pamamagitan nito ay dapat ay ito ay nagmumulat sa atin upang patuloy na maalala ang pagsasagawa ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. Hindi lamang ito ang nagpapaalala sa atin ang kaarawan, kundi maraming isineselebrate ang ating simbahang Katoliko para ating gunitain yung pagliligtas sa atin ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Siyempre, yung lahat ng Kanyang iniaral at iba't ibang mga events na Kanyang ginawa na nangyari para sa ating kaligtasan na ating ginugunita. So ngayon ay dapat ay isasabuhay natin yung mabuting balita bilang handog at regalo natin sa Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mabuting balita, kagaya partikular ang paggawa na at pagtulong sa kapwa-tao natin. So sa kabuuan ng mabuting balita, ganyan natin inireregalo sa Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos, akibat ang pasasalamat na ating lamang ating maibibigay at ang paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, pagpupuri sa ating Panginoong Kristo. Yan. Kaya sa pamamagitan niya ng ating paglilingkod, kaya yung ating paggunita nito, ito ay isang malaking pagpapakita ng pagsamba, pagpapakita ng ating pagkilala sa ating Panginoon Kristo at hindi lamang natin siya kinikilala sa diwa kundi sa gawa. Hindi lamang sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-celebrate, sa pamamagitan ng pagkilala lamang, kundi yung mga itinuro niya sa atin ay isasagawa natin. Nananatili tayo sa Kanya para lubusan natin siya kilalanin sa pamamagitan ng pagsasakutuparan ng Kanyang itinuro sa atin. Sana magbigay palagi ng paalala sa atin ng kaarawang ito sa pagtupad ng mabuting balita. At hindi lamang itong kaarawang ito, kundi ang iba't ibang mga pagpapaalala sa atin na mga events. At hindi lamang sa events, kundi ang pakikinig natin ng mabuting balita at ang pagsasagawa nito na patuloy natin kinikilala, inaalala at isinasagawa. Pinapailalim tayo ang ating sarili sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. At itong mga ganitong mga okasyon ay nagbibigay saya. Ito ay dito tayo nagbibigay ng kasiyahan na kung saan tayo nagsasagawa ng mga okasyon na para pagsaluhan natin yung mga kaarawan ng Panginoon. So, bagamat dapat ay pinagsasaluhan natin ang mabuting balita sa pang-araw-araw nating pamumuhay kung paano tayo namumuhay ng mabuti at ayon sa mabuting balita. Saya. At ang sama-sama nating isa pa sa pagdiriwang nito, kung paano tayo magdiriwang nito,
mula sa pagsasabuhay ng mabuting balita, dapat nagtitipon tayo, nagsasagawa tayo ng banal na misa. At doon tayo nagtitipon para i-celebrate yung birthday niya, hindi lang doon sa maghahanda tayo doon sa bahay na parang pangkaraniwang kaarawan ng isang tao. Maghahanda ka, tapos magbibigay ka ng regalo. Kundi tayo, magtitipon tayo sa isang banal na misa na ginagawa na isinuturo ng mabuting balita, at doon natin sineselebrate yung kaarawan niya. At doon nga sa simbahang Katoliko, hindi lamang may Advent tayo. Meron tayong paghanda ng how many days yung simbang gabi. So, doon tayo, yung diriwang natin ng kanyang kaarawan, merong Advent, simbang gabi. So, ganoon natin pinapakita at inihanda ang pagtanggap sa pagsilang natin Panginoon sa Kristo. So, pamagitan ng ganong klase ng mga pananampalataya natin sa ating banal na Panginoong Yesu Kristo at pagtanggap natin sa Kanya. Yan. Kaya muli, sana patuloy tayong makinig ng mabuting balita at isabuhay natin ito. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa mabuting balita. At itong mga paggunitang ito, sana ito ay patuloy na nagpapaalala. Itong mga paggunitang ito ay patuloy na nagpapaalala kung gumagawa tayo ng mga okasyon ito, sapagkat may at patuloy na humihikaya sa mga tao sa paggunita sa Panginoon Kristo o pagkilala sa Panginoon Kristo, sapagkat pag minsan nalilimutan natin na pagsasabuhay ng mabuting balita at pananampalataya. So sana yung mga ganitong klase ng mga okasyon na ating ginugunita ng ating simbahan, na ating mga mananampalataya ay magbigay kamulatan, pagbigay patuloy na nag-ibayo ng diwa ng pananampalataya natin ng pagtanggap sa Panginoon sa Kristo. At yung sa ating nagbibigay pag-alala sa buhay ng mabuting balita. Yan. At iba't ibang okasyon na ginagawa ng simbahang Katoliko o ng ating Kristiyano Katoliko at iba't ibang mga Kristiyano. Yan. At muli, sana maliwanagan tayo ni Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Sana ay patuloy niyang gabayan ng kaliwanagan, pagmimilagro, ang ating pagbabahagi ng mabuting balita o pagpapalaganap ng mabuting balita, pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Kristo, sa pag-aari ng Panginoon Kristo, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. Sana gabayan tayo palagi ng mabuting balita. At kayo ay magabayan ko sa kaligtasang spiritual mula sa paggabay ng ating Banal na Santa Maria. Gayunman ay ang ating sana tayo patuloy na gabayan ng di lamang ng mula sa pagsugo ng Banal na Santa Maria, kaliwanagan na pagpapala, pagmimilagro, kundi iba't ibang pagmimilagro ng ating Banal na Panginoon Kristo sa atin. O siya na mismo ang magabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa atin, sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa pagbubuklod natin sa inyo, para sa pananampalataya sa Kanya mula sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Pagkalima nito, sana tayo gawin niya lagi ng Kanyang kaliwanagan natin. Iba't ibang pagmimilagro niya. Sana yung maliwanagan yung mga tao kagaya ng yung may mga karamdaman, maliwanagan kayo, gumaling kayo sa inyong mga karamdaman, pagpalain kayo sa inyong mga tahanan, matupad niyo ang inyong mga pangarap, iba't ibang mga pagpapala ng Panginoon Diyos. Makayanan niyo ang pamumuhay na ito sa pagtalima ng mabuting balita. Yan, mula dito, tayo ay ginagawang binuboost ang ating pananampalataya ng Kanyang presensya mula dito sa kaliwanagan. Yan, mula kay Banal Santa Maria, at sana patuloy tayong tulungan ni Banal Santa Maria sa pagliligtas ng Panginoon Kristo sa atin. Yan. At doon sa Interfaith Unity, sana maliwanagan ni Banal Santa Maria yung bawat reliyon, lalo na yung iba't ibang Kristiyano, tayo ay magkaisa sa Interfaith Unity. Patuloy natin unawain yung ating pananampalataya kahit may iba't iba tayong way sa pananampalataya kay Panginoon Kristo, pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sana unawain natin. Maging yung hindi nananampalataya, makisa kayo, malaman nyo kung paano yung pananampalataya. At hindi tayo nagkakaroon ng mga hate crimes, hindi pagkakaunawa, nauwi sa kuguluhan. At bagkos tayo ay nabubuklod sa pagkakaisa, o nabubuklod tayo sa kapayapaan, pagmamahalan, pagtulong mabubuting aral ng ating mga reliyon. Yan. At nakakagabay tayo sa bawat mga lahi, bawat pamilya, community, bansa, lahi,
lalong-lalo na sa mga kapamalaan na mamahala ito ng mabuti. Ayan, tugunin yung mga karapatan, ganyan, na tayo nakakagabay sa kanila. Bilang mga iba't ibang mga reliyon, naging ehemplo tayo sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos kung ano mga ating pinaniniwala para hindi tayo nagiging tayo ehemplo ng kapayapaan, hindi gayahin sa magkakaibang pananiwala ay nag-aaway-away. Yan. At pinaninindigan kung sino ang pinakamabuti at may maliligtas sa atin. Ating unawain ito sa pamamagitan ng interfaith unity. Yan. At sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ni Mother Mary at ng ating banal at inyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa patuloy ninyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. So yan. At sa ating munting kakayanan, patuloy nating idinadalangin ang gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ang kanyang presensya sa atin, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagsugo sa Banal na Santa Maria at gabay niya tayo ng kanyang kaliwanagan. O ang Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Panginoon Diyos mismo magliwanag sa atin dito habang sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. O gabayan ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas ng kanyang milagro pagliliwanag ng Banal na Panginoon sa Kristo. Banal na Santa Maria at iba't ibang niyang paggabay ng kanyang kaliwanagan. Paggamit ng iba't ibang mga bagay, kagaya ng kung paano tayo pagliliwanag, gagamit siya ng araw, gagamit ng iba't ibang mga bagay, o mismo si Banal na Santa Maria, ang presensya niya ay siya magliliwanag sa atin. Kagaya ng mga anghel na nagkaroon ng kaniningan nung siya ay nagkaroon ng kaniningan nung kanyang agad na tabayanan na pagsilang ng Panginoon sa Kristo. Sana ganun tayo gabayan palagi ng Panginoon sa Kristo, magkaroon ng kaniningan sa ating pagbabahagi. Yan. Biglang magkaroon ng mga kaniningan at kakaibang mga kaliwanagan sa atin habang tayo nagbabahagi ng mabuting balita. Sana patuloy tayong gabayin ng kanyang kapangyarihan ng kaliwanagan ito. Magabayin yung pamahalaan at bilang paglilingkod natin sa kanya, nag-iibay tayo ng paggabay sa mga kapamahalaan upang ito'y mamahala ng mabuti. Mula sa gabay ng Panginoon sa Kristo sa mabuting balita. Yan. Pinag-ibayin natin ang gabay sa pamahalaan sa akibat ng Banal na Santa Maria, kaliwanagan ng Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos, kanyang kapangyarihan, magabayan yung kapamahalaan na ito'y mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatan ng kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Mother Mary, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti. Tugunin yung karapatan ng tao, patas ng justisya. Sa gayon, makikinabang yung inyong mamamayan. Makapamumuhay sila ng mapayapa. Makapamumuhay sila ng ayon sa karapatan at maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon. Yan. At muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at kagapay ng Banal na Santa Maria. At tayo ay sama-sama mamuhay ayon sa mabuting balita. Muli, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ngayong darating na December 25, sama-sama tayong ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoon sa Kristo at sama-sama tayong magkaroon ng kaligtasan pagdating ng takdang panahon mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan. Sa buhay at pagkakataon na pinagkakaloob niya sa atin. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.